Ang ating pag-aaralan ngayon is beware of teachings that are not biblical. Mag-ingat tayo sa mga aral o turo na hindi naaayon sa Biblia. Sapagkat ang batayan natin ng mga aral at turo ay ang Bible. Kaya napaka-importante sa bawat anak ng Diyos na may sariling Biblia, nagbabasa ng Bible. At kung hindi mo maintindihan ang Biblia, magpatulong ka sa iyong leader. Okay? Nang sa gayon ay mag-guide ka niya. At mahalaga na nagdadalo ka sa ganitong midweek service upang lubos na matulungan ka na makilala ng lubusan ang salita po ng Diyos. Sapagat ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan ang tunay nating pagkain. Ngayon, sa pag-aaral natin about this beware of teachings that are not biblical, ang dami po niyan eh. Kaya lang pinili ko lang yung 7 na medyo very familiar sa atin. At minsan, yun ang mga prinsipyong pinaiiral natin sa ating buhay. Yung pala, mali. Kaya, hayaan natin tuwirin tayo kung sakasakali man eksaktong shoot na shoot doon sa ginagawa mong prinsipyo sa buhay, yung iyong maririnig o mapapakinggan, huwag kang magagalit sa mga ngaral. Ginagamit lang sila ng Diyos upang ituwid tayo sa mga pagkakamali natin. Okay? Kasi gusto ni Lord na tayong lahat ay lumakad ayon sa katotohanan ng kanyang mga salita. Ang tanong, what are these teachings that are not biblical? Ano ang mga aral na ito na hindi nakabatay sa Biblia? Number 1 ay ang naririnig natin minsan na pinapayo ng marami sa atin. Ano yon? Follow your own heart. Sundin mo ang iyong puso. Hindi natin minsan na a-aware tayo na mali pala yung ganung bagay. May lumapit sa iyo. At meron siyang ginagawa. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. At minsan sinasabi natin, madali lang yan. Follow your own heart. Di ba? Sundin mo kung ano ang tinitibok ng iyong puso. Sundin mo kung ano ang gusto ng puso mo. Di ba? Amen? Are we familiar with that term? Follow your own heart. Ang tanong, is it right? Tama po ba yun na sinasabing sundin mo kung ano ang nasa puso mo? Ngayon, makikita ho natin ang sinasabi ng Diyos, but God said, the heart is deceitful above all things. Ang sabi ng Biblia, ang puso ang pinakamadaya sa lahat. Kung ang katabi mo ay kinikilala mong madaya yan, mas may madaya pa dyan. Okay? Kung may nakilala kang taong manluloko, walang panama yan. Ito yung pinag-uusapan natin. Ang puso ng tao ay sobrang manluloko, mandaraya. Ano ang sabi ng Diyos sa Jeremiah 17 verse 9? The heart is deceitful above all things. Ang puso raw ang pinakamandaraya sa lahat, above all things, no? Ibig sabihin, maraming mga mandaraya, pero ang pinaka sa ibabaw ng lahat ng mga pandarayang yan ay ang heart ng tao. Kaya hindi lahat ng nararamdaman mo ay totoo. Maaaring na-feel mo ngayon in love ka, pero sa totoo, hindi yan kapanipaniwala. Kasi mandaraya ang puso ng tao. Akala mo, love na love mo yan. Akala mo, yung dumating na trabaho sa'yo, eto na. Bandang huli, nagsisisi ka. Bakit ko natanggap yung trabahong yun? Hindi pala yun. Nadaya ka ng puso mo. Kasi pinakaramdaman mo, isa sa mga sinasabi mo, kung kalooban ng Diyos, kailangan ay panatag ang puso ko. Aba, panatag naman, di tatanggapin ko. Dinadaya ka eh. Di ba? Amen? So, hindi marapat na
ating maging panuntunan sa buhay, follow your own heart. Mali po yun. Ang totoo nga, tinuturo, be careful with your heart. Maging maingat tayo sa ating puso. Proverbs chapter 4, verse 23. Di ba? Amen? Anong sabi ng Proverbs 4, verse 23? Guard your heart. For from it flow the issues of life. For it is the wellspring of life, sabi naman sa ibang translation. Bantayan mo ang iyong puso sapagkat diyan nagmumula ang bukal ng buhay. O, tingnan ninyo mga kapatid. Sa umpisa sinabi, above all else. Ano ibig sabihin sa inyo yun, above all else? Ikaw, comes. Pag sinabing above all else, ano ang ibig sabihin yan? Kung tatagalugin mo yan. Above all else. Yes. Kung meron din lang na sinasabing first na bagay na dapat mong gawin, ay bantayan mo ang puso mo. Amen? Nakarinig tayo ng teaching about God first nung afternoon service. At isa sa mga bagay na dapat unang-una mong babantayan, Sister Hannah, ay ang iyong puso. Kasi nakangiti siya kaya nilapitan ko. Pag nakakita ko na nakangiti, talaga lalapitan ko talaga. Yan. Ang unang-una mong babantayan, itong ngiting-ngiti si, ano pangalan mo? Chloe o si Chelsea. Ang una mong dapat bantayan ng higit sa lahat ay ang puso mo. Ano sabi ng Bible? Why? For it is the wellspring of life. Anong ibig sabihin nun sa inyong pong pagkaintindi? For it is the wellspring of life. Sapagkat ang puso mo ang magdidictate kung saan patungo ang buhay mo. Ang puso mo, pag sinundan mo, hiyahatid ka niyan doon sa kagustuhan mo. At pwede kang mapahamak, pwede kang iligaw dahil madaya pala ang puso ng tao. Amen po ba? Madaya ang puso ng tao. Kaya hindi lahat ng nararamdaman natin, kapatid, ay totoo. Ang puso ay binubuo ng 3 bagay. Una, pag-iisip. Ikalawa, emotion o damdamin. Ikatlo, kalooban. Nandiyan ang pagdidesisyon. 3 bagay yan. So, hindi lahat ng naiisip mo ay okay. Pwedeng nadadaya ka lang na naiisip mo. Ilang beses ka nang nadaya ng pag-iisip mo sa kapwa mo. Minsan na pagkakamalan mong magnanakaw yung katabi mo. Kaya, ingat na ingat ka sa iyong gamit. Hindi mo mabitaw-bitawan. Kahit mag-CCR ka, dinadala mo. Baka delikado. Kasi mukhang mukhang magnanakaw to Yung pala, yan pala ang pinakamabait na kapatiran. Nagkamali ka sa pag-iisip mo laban sa kanya. Kasi nakatingin ka sa itsura niya. Di ba? Anong itsura niya? Mukhang magnanakaw. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Di ba may ganun? Timitingin tayo sa panlabas na itsura. Hindi ganun ang Diyos. Pag ang Diyos tumingin sa tao, hindi niya tinitignan yung panlabas na anyo ng tao. Ang tinitignan ng Diyos, yung mismong puso. Kasi yan ang pinakamadaya At alam na alam ni Lord ang kaloob-looban ng heart ng tao. Alam niya lahat ang nasa isipan ng tao. Alam niya ang nararamdaman totoo ng tao. At alam niya kung ano ang pinapasya ng tao. Kaya nang minsan, si Propeta Samuel ay inutusan ng Diyos na pumunta sa sambahayan ni Jesse upang maghalal doon o pumili ng isang hari na papalit kay Haring Saul. At iniharap kay Prophet Samuel ang 7 anak na yun ni Jesse. Mula sa panganay na si Eliab hanggang sa ika-7. Nung una, nakita niya ni Prophet Samuel, humanga siya sa isang panganay. Napakagwapo. At talaga namang ang ganda ng katawan, ang ganda ng abs.
Di ba? Kumbaga sa hahanga ka sa Kanya. At sabi niya, ito ang pinili ng Diyos. Kasi pag tinignan mo, talaga mapapanganga ka. Because pwedeng panglaban sa Mr. Philippines. Ika nga, guwapo, matangkad, at maganda ang pangangatawan. Ito na, siguro, ang kalooban ng Diyos. Pero nirebuke siya ni Lord. Sabi sa kanya, huwag kang tumingin sa panlabas. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, pero ako ay sa puso. Nire-reject ko siya. Tinanggihan ni Lord yung si Eliab. Sabi, I rejected him. Bakit? Kasi nakita ni Lord yung talagang kaloob-looban ng puso ng tao. Tapos sumunod, ikalawa, ikatlo, ikaapat, at wala nang ipinresent si Jesse. Ang sabi tuloy ni Samuel, wala ka na bang ibang anak? Kaya ako sinugo ng Panginoong Diyos dito para mag-appoint ng susunod na hari. Alam naman, nagkamali siya ng pagkarinig sa Lord. Sabi na, meron pang isa. Kaya lang, walang kwenta yun. Nagpag-alaga ko lang ng tupa yun. Alam ko sino yun? Si David. Si David. Tagapag-alaga ko lang. Sabihin, isang taong iniisip ng tatay, walang kakwenta-kwentang tao. Hindi qualified to become king over Israel. Pinisent niya yung 7 niyang mga anak na iniisip niya magagaling at matatalino at pag tinignan mo talaga namang makakakrush ka sa 7 niyang anak na lalaki. Kahit lalaki ka, makakakrush ka. Si Prophet Samuel nga para nagkakrush. Sabi na nga, ito, pinili ni Lord. Kasi pag tinignan mo talaga, mahahalina ka sa panlabas na anyo niya. Pero nireject ng Panginoon. At ang sabi ni Prophet Samuel, hindi tayo uupo hanggat di dumarating yung bunso niyong anak. Malayo pa lang, ay sinabi na ng Diyos kay Prophet Samuel, yan ang pinili kong susunod na hari sa Israel. Bakit? May nakita ang Diyos sa puso ni David na hindi niya nakita doon sa 7 mga kapatid niya na ipinresent kay Prophet Samuel. May nakita si Lord na kakaiba doon sa puso ni David. At merong patotoo. Ano na nakita sa puso ni David? Acts chapter 13, verse 36. Ano ang sabi ng Diyos? Ang ipapalit ko kay Haring Saul ay isang lalaki na malapit sa aking puso. A man after my own heart. I have found David, a man after my own heart. At alam ng Diyos, hindi nagsisinungaling ang puso ni David dahil ang tanging ang Diyos ang nakakaalam ng tunay na kalagayan ng puso ng tao. Mandaraya ang puso ng tao. Pero alam ng Diyos na hindi nandadaya ang puso ni David, mahal ako niyan. Pag kinausap ko yan, susunod sa akin yan. Pag nangusap ako sa kanya, hindi tatanggi sa akin yan. I have found David a man after my own heart. Bakit? Because he will do everything what I will command him to do. Gagawin niya ang anumang iutos ko sa kanya. Yan ang hinahanap ng Panginoon. May malakihang pagkilos ang Diyos na gagawin sa ating church. Naghahanap siya ng uri ng puso na ganoon na nagmamahal at handang sumunod sa Panginoon. Pag binulungan ng Lord, i-give up mo yan. Hindi ko gusto sa iyo yan. Hindi yan ang plano ko sa iyo. I-give up mo mga bagay na ginagawa mo. I-give up mo ang mga bagay na maaaring tinatangkilik mo. I-give up mo ang mga bagay na maaaring ito ang hobby mo, ito ang bisyo mo. I-give up mo lahat yan. At nakita sa iyo, ikaw ang taong handang bumitaw sa anumang bagay na pag sinabi ng Diyos sa Kanya, hindi yan ang aking purpose sa life mo. Yes, Lord, bibitawan ko. Ang dali mong bitawan ang mga bagay na yun sa buhay mo. O meron kang boyfriend o girlfriend at sinabi sa iyo ng Lord, hindi yan ang plano ko para sa buhay mo.
At with matching iyak ka pa na iaalay mo sa Panginoon. Parang si Catherine Kuhlman. Pag nabasa nyo ang buhay ni Catherine Kuhlman, before God used her powerfully and mightily, bago siya nag-move sa signs and wonders at nakapagwagi ng maraming kaluluwa, she fell in love with a man, with a married man. At sumama siya doon at iniwan ng lalaki ang kanyang pamilya para sila magsama. At nang sila magsama, kinakausap siya ng Lord, do you want me na gamitin kita sa napakaraming tao? But are you willing to give up the man whom you love so much? Umiiyak siya. Hanggang siya nag-decide siya. After 10 years ng pagsasama nila, nung lalaking iyon, nag-decide siya, makikipaghiwalay ako sa kanya. Yes, Lord, i-give up ko siya. I will surrender everything for you. At nung sinurrender niya, 1973, ay nagsimulang gumalaw ang Diyos sa buhay niya. Thousands of people began to experience miracles na kahit hindi niya pinagpipray. Sa meetings niya, sa crusade niya, nagsisigawan ang mga bulag, nakakakita sila. Nagsisigawan ang mga taong lumpo, mga naka-wheelchair, nagtatayuan sa gawain. Without praying over to them. Bakit nagkaganon? Kasi katulad si ni David, nakita ng Diyos, tama ang puso. Kaya ang puso natin, mandaraya yan. Pero hindi yan makakapagtago sa harapan ng Panginoon. Siya lamang ang nakakaalam. At sabi ko nga, dapat yung follow your own heart ay hindi natin prinsipyo. Sapagkat ang sabi ni Lord, follow me. Do not follow your own heart, but follow the Lord. Amen? Kaya huwag kayong magpapayo doon sa mga tao. O ano bang balak mo? Balak ko nga mag-abroad eh. Sige, gawin mo. Follow your own heart. No. Sabi mo sa kanya, oops, baka dinadaya ka lang na nararamdaman mo. Kasi naramdaman mo nangangailangan ng pamilya mo. Kaya gusto mo mag-abroad. Hindi mo alam sa abroad pala, mapapahama ka pala doon. Hindi mo alam, mapapahama ka pala. Ano papayo ko? Follow the Lord. Sumunod ka sa Panginoon. Amen po ba? Meron ako nakita dito na inaayos na yung kanyang pasaporte. Nakita ko ng pasaporte. Mukhang balak na siyang mag-abroad, magtrabaho para makatulong sa kanyang family. Kapatid, tandaan mo, guard your heart. Huwag kang basta-basta magdi-decide na hindi mo kinukonsulta sa Panginoon. Amen po ba? O maaaring meron dito, pasagot ka na. Sasagutin mo na. Plano mo nang sagutin yung mandiligaw mo. Oops, teka muna. Maghunos dili ka. Bakit? Ano ba naramdaman mo? Mukhang nag-fall na ako. Nag-fall na ako, pastor. Nag-fall na. Teka muna. Mandaraya ang puso. Mandaraya ang puso. Pa-check mo yan sa Panginoon. Siya nakakabasa ng puso mo. Pumasok ka sa secret place ni Lord. At doon ikausapin mo si Lord. Heart to heart, Lord. Nagpo-fall na po ako. Sasabihin sa'yo ni Lord, hindi ka nagpo-fall. Nadadaya ka lang, anak. Mahalagang bagay yan sa atin. Sabagat dito, nakita ho natin, mga kapatid, do not follow your own heart, but follow the Lord. Amen? May natutunan ka ba, kapatid? Okay. The second na hindi biblical na teaching is love yourself. Mahalin mo ang sarili mo. Pero totoo naman yan, di ba? Siyempre dapat sila ba magmamahal sa iyo kundi sarili mo lang din, di ba? Di ba? Amen? Mahal niyo ba sarili ninyo? Kasi kung di niyo mahal ang sarili ninyo, hindi kayo mag-aayos ng ganyan. Di ba? Amen po ba? Tama naman love yourself. Kaya lang, iba, pagdating sa larangan ng paglilingkod sa Diyos, hindi yun ang dating prinsipyo. Pwede sa larangan ng magiging presentable ka sa mga tao, love yourself. Kasi kailangan iayos mo ang sarili mo. Alam nga namang hindi ka pa naghilamos, haharap ka sa mga tao, may mga muta ka pa.
Uy, mahalin mo naman ang sarili mo. Di ba? Huwag mong hayaan naman pagtawanan ka ng mga tao, sabihin sa'yo, uy, ano pangalan mo? Pamela, may muta ka pa, oh. Di ba? Mahalin mo naman ang sarili mo. Di ba? Ganon. Di ba? Ganon. Pero isang, tinik nga niya, may muta. Sample ko lang yun, ikaw naman. Mamaya sumimple siya. Di ba? Pero, yung sinasabi kong mali ang love yourself, when it comes to serving God. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, hindi dapat maging prinsipyo natin na kailangan kong mahalin ang sarili ko. Sapagkat sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangang matutong tanggihan mo ang sarili mo. Anong sabi ni Jesus sa Matthew 16, verse 24? Deny yourself, take up your cross, and follow me. Tanggihan mo kung anong gusto ng sarili mo. Hindi sinasabi ni Jesus, love yourself, but deny yourself. Kasi pag pinairal natin yung prinsipyong love yourself, siyempre, halimbawa si Van Wellington, nagtrabaho ng Lunes hanggang Saturday. Pagod ang katawan. And then, kinakailangan niyang bumangon para dumalo ng gawain. Hindi ako babangon, sabi nga, love yourself eh. Di ba? Maghapon na lang ako matutulog, magpapahinga. Kasi kailangan naman, siyempre, pahinga ko ang katawan ko. Pero sabi ni Jesus, no, deny yourself patungkol sa paglilingkod sa akin. Bumangon ka kahit antok ka pa, pagod ka, at maligo ka. Huwag kang pupunta na hindi naliligo. Amen? Maligo ka. Di ba? Importante po yan, mga kapatid. Anong sabi ng Matthew 16, verse 24? Then Jesus told His disciples, if anyone will come after me, sino raw ang nais maglingkod sa Kanya? Let him deny himself. Ang tindi po niyan. Yan ang unang-una kong narinig na preaching na ako'y naimbitahan. First time sa Bible study. Hindi pa po ako nakakatanggap kay Lord. Inibitahan lang ako, nakasama ko sa trabaho. Pero attend ka ng Bible study. Ang tindi agad ang mensaheng narinig ko. Denial, first time lang ako. Dapat daw tanggihan ko lahat. Inisa-isa ko anong dapat tanggihan. Naku po, sabi ko, first time lang ako. Pero tinanggap ko yung word eh. Kaya bumalik uli ako sa gawain. Kaya kahit bumabagyo, sinusugod ko yun. Kasi ang natanim sa isipan ko, tanggihan ko yung gusto ng sarili ko. Gusto ng sarili ko, wag umatid kasi umuulan, baha, at malakas ang hangin. Pero sabi ko, hindi. Sarili, hindi kita susundin. Ang susundin ko ay ang Panginoon. Sugod, kahit signal number 3. Naging prinsipyo ko po yun. Kahit ako'y bagong Christian noong 1980 na yon, no? Hanggang sa umabot na 30 years na ako kay Lord, kahit bumabagyo, tuloy ang service noon. Kaya nung magpastor ako, nasabihan nga ako ng isang member, sadista ka naman, pastor. Baha, tapos sabi mo, tuloy ang service. Kasi lumaki ako na tuloy eh, na self-denial eh. Amen? Pero kung ang pastor nyo, hindi lumaki sa ganyan, konting bagay lang, postpone ang service agad. Di ba? Konting bagay lang, postpone. Nagkaubo lang ako, o postpone ang service, may ubo ako. Di ba? Ano yun? Paano yun? Sabi ni Jesus, deny yourself. Amen po ba? Masakit yung aking tagiliran, di mo na, wala makapagpipits, postpone muna ang preaching ko. Hindi, kahit minsan naranasan ko, masama ang katawan ko, tatayo ako at mangangaral. Bakit? Deny yourself. Kailangan ko, gusto kong mag-rest, pero hindi. Kailangan akong tumayo at kailangan akong magturo. Kasi importante po yan. Ano ang sabi ng verse 25? For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Ano ba ang tunay na buhay? Sinasabi niyan, what is a true life? Ano ang tunay na happiness sa buhay ng tao? Ang mag-serve kay Lord. Anong sabi? Ang sino mang iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ibig sabihin, masyado kang overprotective sa sarili mo. Napuyat ka,
Hindi ka muna aatin. Di ba? Napagod ka, hindi ka muna dadalo sa gawain. Baka kung ano pa mangyari sa akin. No. Tatayo ka, babangon ka, at aatin ka sa church. Midweek service noon. Galing pa ako sa trabaho. Labas alas 5, habol ako sa klase namin sa PUP College. Alas 6 hanggang alas 9 ang klase ko. Tapos, ang service namin, inaabot hanggang hating gabi yung midweek service. Mula sa PUP, pupunta pa ako dun sa recto para dumalo ng gawain. Galing sa trabaho, galing sa school, kasi working student ako eh. Galing sa trabaho, nagtrabaho ng 8 hours, pumasok sa school ng gabi, tapos may service pa, hahabulin ko yun, pawis na pawis, nasa gate ako, at dumarating hangos na hangos para makaatin lang ng service. Sa iba yun, hindi na. Pero hindi. Doon ako lumaki. Lumaki ako sa ganong Christian life, na buhay Kristiyano, na ganon ang aking buhay. Kailangan tinatanggihan ang gusto ng sarili kung nais natin na tayo'y maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Nagkaroon din ng time na ako'y nagkaroon ng girlfriend doon. Hindi si pastora pa. Nung hindi ko pa girlfriend si pastora, iba pa, may girlfriend ako dati. Kaya lang, hinahadlangan niya akong dumalo ng gawain. Gusto niya pag midweek, SM muna kami. SM daw muna. Hindi ka ako, may service tayo eh. Pagka ganyan ka, di ba? Mag-aaway kayo, di ba? Gusto SM. Kasi maraming mga, parang free, yung binibigay na coupon na, ano tawag doon sa SM? Meron kang card. Yung gift certificate, ang dami. Siyempre, nagtatrabaho sa PCI Bank eh. Secretary siya doon. Talagang yung mga ibang dumadalo doon, ang dami-dami niya, libre yun. Minsan, gift check na 500. Binibigyan ako 5,000 na gift check. Wala, gamitin natin yan. Huwag muna tayong umatin ng service. Unahin doon. Magtatalo kami. Ano gagawin mo? Di mag-decide ka. Do not love yourself. I-deny mo. Mag-decide ka. Anong kailangan? Break up na. Amen? Tindihan mo, sis? Anong kailangan? Break up. Narinig mo ba? Narinig mo? Hindi ka makapagsalita. Para ka natulala. Break up. Narinig mo? Sister? Ano sinabi ko? Break up. Nanginginig pa siya. Break up. Praise the Lord. Di ba? Kasi hindi kayo magkasundo eh. Gusto ko nasa gawain ako. Gusto ko maaga nandun ako sa gawain. Yun nga lang eh. Sunday service yun ha. Sunday yun. Gusto ko maaga ako sa gawain. Tapos pa, hindi lang yun. Kasi nag-worker din ako. Ayaw niya, mag-worker ako. Kasi nga pag-worker, hindi agad umuwi. Huling-huling aalis nung araw sa amin, yung worker ang huling-huling uuwi. Pauwiin muna lahat ng mga member. Hindi yung worker ang unang-unang maghahando ng bag at tatakbo agad pa palabas. Hindi po eh. Hindi ganun ang nalakan ko. Kasi bago ako nagpasto, naging worker din ako. Assign ako sa CR, tagalinis, hanggang sa na-promote, napunta sa welcoming, pagdating sa welcoming, hanggang sa na-promote na ako kapatid sa paglilinis na ng simbahan, at marami na hanggang sa na-promote ako na maging member ng chairman ng board namin sa church. Na-promote hanggang sa naging Bible study leader ako sa Marilao, ginamit ng Panginoon. Pero pinaggalingan ko lahat muna ang pagiging mga manggagawa. Ayaw niya na ako ay maging manggagawa. Kasi pagtapos ng service, hindi agad kami makakaalis. Hanggat may natitirang isang member sa loob ng simbahan, hindi pwedeng umuwi ang lahat ng worker. Kailangan lahat muna ay naihatid sa mga sakayan bago ang worker magdi-disperse. Uuwi na. Minsan, hindi pa. Nagpatawag si pastor namin ng meeting. May meeting pa ang mga worker. Di siyempre siya.
Siyempre, ano ba naman, di ba kayo aalis ba dyan? Baka may masarhan tayo ng SM. After the service, kakain ititreat ka at mamimili. Buti sana kung siya ang bibilan ako ng mga gamit. O, di ba? Anong gagawin mo? Kailangan mag-decide. Anong decision? Hindi sasama. Anong hindi sasama? Break mo na. Ayaw niya ng breakup Umiiwas siya sa breakup Gusto niya hindi sasama. Umiiwas siya sa breakup. Mukhang di mo kayang i-break, ha? Di ba? Yung isa kanina siya, tinanong ko, natulala Ito naman, kaiwas-iwas. Ano gagawin mo? Hindi sasama. Ayaw sabihin na, i-break ko na. Di ba? Amen? Kasi, yan po kapatid Do not love yourself. But rather kapatid, ibigin natin ang ating Panginoong Hesus Kristo ng higit sa lahat. Pag nagkaroon na ng conflict at hindi na maayos at apektado ka na sa paglilingkod mo sa Diyos, you have to decide. Ano gagawin? Pag nagkaroon ng conflict at hindi na magawa ng remedy, anong gagawin? Break up. Yun. Namumula ka, brother. Nagbablush siya Diba? Magdi-decide ka. So, nag-decide ako. Inuna ko ang Panginoon. Sabi ko, bahala na, hindi na ako manliligaw, Lord. Ikaw na manliligaw. O, diniligawan ni Lord si Pastora. Diba? O, diba? Si Lord na, sabi ko, hindi na ako manliligaw lang. Basta kukonsit ako sa pagdilingkod sa iyo. Diniligawan ni Lord si Pastora. Diba? Si Pastora dati, naku, ayaw na ayaw sa akin yan. Kasama ko dati sa opisina yan Tatabi lang ako ng konti, andiyan ka na naman, doon ka nga naman, layo ka. Sabi ko, si sister naman, sabi ko nga ako, diba? Pero pag si Lord ng ligaw, hindi ka makakatanggi. Amen po ba? Kaya kayo mga lalaki, huwag na kayo manligaw. Hayaan nyo si Lord ang manliligaw para sa inyo. Amen po ba? Mag-serve lang kayo, concentrate lang kayo kay Lord. Mag-concentrate lang kayo kay Lord. Di ba, Brother Ban? Mag-concentrate ka lang kay Lord. Hayaan mo si Lord ang manligaw. Okay. Sige, umiinit tayo dyan. Sa ikatlo na tayo para mabilis na. Number 3. Di ba? Ito ang mali. Sabi, nasabihan ka na ba? Believe in yourself. Mali po yan. Yung salitang believe in yourself. Baka kung napayuhan na kayo, hindi ko po kaya. No, believe in yourself. Kaya mo yan. Talented ka. Believe in yourself. Mali po yan, kapatid. Hindi yan biblical. Sa halip na sabihin mo, believe in yourself, ang sabi ni Jesus, believe in me. Amen? Manampalataya ka sa Panginoon, kaya mo yan. Amen? Believe in the Lord, not believe in yourself. Minsan, ganyan na nangyayari sa buhay natin Kaya tayo pumapalpak sa maraming bagay. Kasi masyado tayong tiwala sa sarili natin. Ang tiwala natin, hindi sa Diyos, kundi sa sarili nating kakayahan. Anong sabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 1 and 2? Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. Hindi sinabi ni Jesus, let not your hearts be troubled. Believe in yourself. Hindi. But believe in God, believe also in me. At dito, meron pong babala kung tayo ay nagtitiwala sa sarili natin.
sa Jeremiah chapter 17, verse 5. Next slide. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. Sumpain ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Kaya, huwag kang mag-trust sa sarili mong ability at kakayanan. Pag ikaw ay binigyan ng assignment at nakita mong hindi mo kayang gawin ang assignment na yun, it doesn't mean i-reject mo siya. The mere fact na sa tingin mo, you cannot accomplish this assignment na ibinigay sa iyo ng tao. Ito trabahuhin mo ito, Pamela, Chloe, Chelsea. Trabahuhin mo to. Kung hirap nito, hindi ko po kaya to. It doesn't mean i-reject mo siya. Tanggapin mo. Kasi bakit? Kasi the mere fact na hindi mo siya kaya, doon papasok si Lord. Kasi kung kaya mo ang isang bagay, hindi mo na kailangan si Lord. Ikaw na ang kusang mag-aayos niyan. At tiwalang-tiwala ka sa sarili mo, kaya mong gawin. Pero magtaka ka. Ang daling gawin, pero parang hirap na hirap kang gawin. Kasi, hindi mo inisip mo, hindi mo nakasama si Lord sa bagay na gagawin mo. Alam niyo po, pag meron tayong ginagawa, kaya man natin o hindi, pag si Lord hindi natin kasama, mahihirapan po tayo ma-accomplish ang anumang bagay. Kaya lagi nating i-acknowledge si Lord. Lord, halimbawa, ang gaang-gaang naman ng pinagagawa sa iyo, Sister Hannah, yan lang, buti yan lang binigay sa iyo. It doesn't mean magtitiwala na si Hannah sa sarili niya. Lord, I need you. I cannot accomplish this without you. Kasi, ang sabi, sumpain. Ang ibig sabihin ng sumpa, walang pagsama ng Diyos eh. Walang blessing, walang protection ni Lord, walang help ni Lord, kaya nga cursed ang tao. Sinumpa siya. Hindi siya sinasamahan ng Diyos. Alam niyo po, pag hindi tayo sinamahan ng Diyos, wala tayong ma-accomplish anything. You cannot accomplish anything if God is not with you. Kaya nga si Joseph, kung nabasa niyo yung Genesis chapter 39, anak ni Jacob, di ba? Siya ay napunta sa Egypt. At doon ay nakapagtrabaho. At sa kanyang pagtatrabaho, na-accomplish niya ang maraming bagay at humanga sa kanya yung boss niya. Anong pangalan ng boss niya? Si Potiphar. At ano ang testimony niya? Genesis 39 verse 3. For God was with him. Bakit na-accomplish niya ang maraming bagay? Bakit nakikita na talagang umuunlad siya sa kanyang trabaho? Kasama niya ang Diyos eh. Pag hindi mo nakasama ang Diyos sa mga bagay na ginagawa mo, walang mangyayari sa tinatrabaho mo. Maging sa pagsisel group mo, maging sa iyong pag-aaral sa School of Leaders, wala. Piling mo, hirap na hirap ka. Piling mo, dumadaan ka sa butas ng karayom. Bakit? Kasi hindi mo ina-acknowledge, kailangan mo si Lord sa buhay mo. Maging sa pag-aaral sa secular, ang tingin mo ang hirap. Kasi hindi mo siya ina-acknowledge eh. Pag kinilala mo si Lord, Lord, hindi ko po kaya to, tulungan mo po ako. Lagi ka magpipray kay Lord. Lagi mong hihingi ng gabay ni Lord. Tutulungan ka niya. At makaka-accomplish ka much for Him. Yan po. Napakahalagang bagay yan. Kaya, ang sabi, yung nagtitiwala sa kanyang sarili, he is like a shrub in the desert and shall not see any good come. Wala ka raw makukuhang mabuting bagay na darating sa buhay mo. He shall dwell in the parched places of the wilderness, in an uninhabited salt land. Naku, wala kang makikitang anumang buhay na halaman, puro disyerto, puro kahirapan ang iyong mararanasan. Ibig sabihin, kabiguan lang ang mararanasan mo pag hindi mo kasama si Lord. And even our Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, kailangan niya, kasama niya ang Holy Spirit. Acts chapter 10, verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with fire, doing around and healing those that were oppressed by the devil, for God was with him. Kaya si Jesus, as a man,
naka-accomplish ng maraming bagay, for God was with him. Hindi mo kayang gawin ang anumang gawain sa trabaho o gawain sa bahay. Hindi mo kayang gawin lahat yan kung hindi ka magpapasama sa Panginoon. Amen? Yan. Kaya importante po yan, do not believe in yourself. Kaya ko po yan. O kamusta na, kaya ko po yan. Ano kaya ko po yan? Kaya wala ka nagagawa. Puro sabi mo, kaya ko po yan. Kaya po namin ni Lord yan. O kaya po ni Lord yan. O kamusta na ginagawa mo? Nakakaya mo ba? Kaya po ng Panginoon. Ganun lagi yung bukang bibig natin. Hindi, kayang-kaya ko po yan. Matik po yan. Kayang-kaya ko po yan. Anong kayang-kaya mo? Don't believe in yourself. Believe in God. No, na magagawa mo ang isang bagay. Amen po ba, kapatid? At next natin, ika-4, ang payo ng marami, ito wag niyo ipapayo, follow your own dreams. Sundin mo ang pangarap mo sa buhay. Nakarinig na ba kayo ng ganyang nagpayo sa'yo? When, follow your own dreams. Sundin mo lang ang mga pangarap mo sa buhay. Hindi po, kapatid. Hindi yan dapat, mali po yan. Dapat dyan, ang sagot dyan, anong sabi ng Diyos? Follow my dreams for you. Sundin mo ang pangarap ko para sa iyo. Kaya wag natin maging prinsipyo sa buhay, follow your own dreams. Follow my own dreams, but follow God's dream for you. Proverbs chapter 19, verse 21. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Marami raw na plano sa isipan ng isang tao, pero ang nangyayari ay plano pa rin ng Diyos. Kaya nababaliwala lang yung plano ng tao. Kaya kung ayaw mong, kapatid, ma-shattered sa harapan mo, lahat ng iyong mga dreams, ang pangarapin mo na magawa ay ang pangarap ng Diyos para sa iyo. It will never shatter. Hindi siya masisira at mawawasak ang mga pangarap na yan dahil pangarap yan ng Diyos para sa iyo. Kung may pangarap ka, ay hindi mo kayang talunin ang pangarap ng Diyos. Bawat isa sa atin, may pangarap si Lord. Para mga magulang natin. Ang mga magulang natin may mga pangarap para sa atin. Lalo na ang magulang natin sa Espiritu. Yun ang ating Abba Father. May pangarap siya para sa atin. Jeremiah 29:11. Sino mga pag-recite ng Jeremiah chapter 29 verse 11, yung ginagawa niyang life verse niya sa kanyang buhay? Jeremiah 29:11. Bagamat yan, kapatid, ay sinabi ng Diyos sa mga Israelite. Pero because of Christ, because our relationship with Christ, naging kabahagi tayo ng pangako ng Diyos sa Israel. Kaya you can claim it for you. Anong sabi ng Lord? I know the plans I have for you, declares the Lord. Alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Wow, kamaya mong katabi. Sabi mo sa kanya, may plano pala si Lord para sa iyo. Kung may plano ka, sino si Ivan dito? Oh, ikaw pala si Ivan. Kung may plano ka para sa sarili mo, may plano pala ang Diyos sa iyo. Tingin ka sa akin, Ivan. Yan. May plano pala si Lord para sa iyo. Kinakabahan siya, baka may tanong pa ako sa kanya. Ang ganda na lang. Ano yung plano ng Diyos sa buhay mo? Grace. Si Grace Rance. Ano ang plano ng Lord sa life mo? Plans to prosper you. And not to harm you. Wala pala siyang plano para sirain, wasakin, durugin ang buhay natin. Wala siyang plano na biguin ka sa buhay mo. Ang plano ni Lord to prosper you. Plans to give you hope. Plano ni Lord, bigyan ka ng magandang pag-asa at ng magandang kinabukasan. Grabe yung plano ni Lord na yun. Yun ang hingin mo sa Kanya. Do not follow your own dreams, but follow God's dream for you. Saan ko po makukuha yung dream ni Lord? Pumasok ka sa secret place. Enter into the secret place.
Alam niyo ba ang secret place? Pwedeng ang kwarto mo maging secret place. Pwedeng ang kalsada, naglalakad ka, maging secret place. Wherein you are talking to God, heart to heart. Kinakausap mo siya. Pero wala kang, ang cellphone mo, tabi mo yan. Hindi pwede nakikipag-usap kay Lord at nagte-text ka naman sa ibang tao. Alam niyo po, yung fasting na gagawin pala natin, fasting kasama din ang fasting sa social media. Hindi pwede nagpa-fasting ka tapos nagpe-Facebook ka. Hindi fasting yun. Ang fasting, hindi lang sa pag-abstinence from food, but abstinence from using gadgets. Alam mo, kaya ka nanlalamig. At hindi umusad-usad ang spiritual life mo. Gapos ka ng gadget mo. Alam mo ba yun? Ba't ko naman nasabi? Nakakita ko ng vision na parang nakapulupot sa leeg mo yung gadget. Habang nakatayo ko, nakikita ko po yun Nakapulupot sa'yo, kaya parang kang sinasakal. Kaya parang nahihirapan kang umusad sa spiritual life mo. Kasi, bounded ka ng gadget mo Simula pa lang nang dumilat ang mata mo, anong hawak mo agad? At bago ka matulog, anong uling mong hinawakan? Bounded ka talaga. Kaya paggising mo pa rin cellphone. Kaya hindi makakilos si Lord sa'yo. Gusto ni Lord, kapatid, makalaya ka dyan. Paano mo nalaman yung dreams ni Lord? Pumasok ka sa secret place. At pagpasok mo sa secret place, kausapin mo lang siya, Lord, gusto ko pong makausap kayo ng heart to heart. Lord, usap tayo, puso sa puso. Ano pong plano niyo para sa akin? Tapos pikit ka lang. Mamaya-maya, magugulat ka na lang. May nangungusap sa puso mo. Tumutulo ang luha sa mata mo. Pinapahayag sa iyo ng Panginoon ang kanyang plano, ang kanyang pangarap sa buhay mo. Mahalagang bagay yan sa buhay natin. Sabi, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Kaya sayang lang ang mga pangarap mo. Kasi guguho lahat yun. Pero yung pangarap ng Diyos sa iyo, ano man ang dumaan sa buhay mo, hindi kayang iguho ng anumang problema at pagsubok. Mananatili ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Mangyayari ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? Yun ang hingin mo sa Lord. Mahalagang bagay yan. At ngayon, number 5. Number 5, sabi ng iba, do what you feel will make you happy. Gawin mo kung ano man ang iniisip mong makapagpapasaya sa iyo. O ba't nalungkot-lungkot mo? Ito ang payo ko sa iyo. Do what you feel will make you happy. Gawin mo kung ano man ang nagpapasaya sa iyo. Mali po yun. Huwag niyong ipapayo yun sa sino man. Bakit? Ito, mas malinaw na verse ay ang 1 Corinthians 10 verse 23. Medyo madalim-malim yung 1 Peter 3:17. Itong 1 Corinthians 10:23, New Living Translation. You say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Sabi nyo, malaya akong gawin ang anumang gusto kong gawin. Pero hindi lahat ng gusto kong gawin ay mabuti. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Bagamat ang context po niyan ay patungkol sa pagkain ng mga inahandog sa kapistahan. Yun ang context niyan No? Na pagka may pinuntahan kayo, piyesta, ikaw ay inahian ng mga handog sa kapistahan. Kasi sa Bible, pinagbabawal yun na wag kang kakain ng mga handog sa piyesta. Kasi inu-offer yun sa mga idols. Pag may kapistahan, kung ano yung pangalan ng kapistahan yun, inu-offer yung mga kaya naghahanda,
Kasi para dun yun, sa idol na yun. Pag kumain ka nun, nakikibahagi ka doon sa idols. At ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 19, ang nasa likuran ng mga idols ay mga demons. Kaya yung mga inahandog sa kapistahan ay inahandog sa mga demonyo. Ayaw ni Lord, magkaroon tayo ng participation sa ganung bagay. Kaya kung sakasakali man daw, sabi, may kalayaan kang kumain. Kasi una, gutom ka. Kahit piyesta pa ba kung ikaw naman ay hindi ka man nakikipiesta, may dumating na pagkain dito, wag ka na magtanong, saan to galing? Ay, piyesta ng Quiapo. Piyesta ba ng Quiapo? Wag ka na magtanong. Basta kung ano nandyan, kainin mo. Thank you, Lord. Iba yung, kaya ka kumakain dahil ka piyesta. Uy, kailan ang piyesta sa inyo? Uy, pupunta kami, mga brothers and sisters. Iba yun. Makikibahagi ka talaga. Pero ito naman, bagamat malaya kang gawin na kumain kahit na inihanda sa kapistahan, pero hindi ka naman nakikipiesta. Nagkataon, umuwi ka yun ang ulam. may nagbigay ng pagkain mula sa kapistahan. Hindi mo naman hiningi yun, hindi naman sinasadya. Hindi kainin mo. Pero sabi ni Paul, kung malaya kong gawin yan, pero hindi nangahulugan, ay nakakabuti. Dahil pag may nakakita sa akin, na kapwa mananampalataya, na kumakain ka pala ng mga hinihanda sa kapistahan, ang mangyayari sa kanila, ma-offend sila. Baka pwede silang mag-backslide at gayahin kanila. Kaya for their sake, wag mo nang gagawin yun. Sino-sino nagpunta ng Quiapo at ng pistahan? Wag mo nang aminin sa harapan, baka mamaya mag-backslide yung katabi mo. Nasa Bible po yan, basahin ho ninyo. Bagamat may mga bago tayong kasama dito, pero nandun po talaga sa Bible yun. Kasi kaya pinagbabawal dahil nga po inihahandog kasi yan sa mga rebulto. Ganon. Okay? Pero inilapat lang natin sa sinasabing, what you feel will make you happy, do it. Mali yun. Kung ano naramdaman mong, kung ano ang makapagpapasaya sa iyo, gawin mo. Hindi lahat ay dapat gawin natin. Amen po ba? And number 6, ito, maaring principle nyo sa buhay yan. Money is everything. Pag wala kang pera, malungkot ka na. Mainit na ang ulo mo. Ilan sa inyo pag wala kayong pera, para kayong magkakasakit. Para kang feeling mo may COVID ka. Kasi wala kang pera. Di ba? Is money everything? Ang pera ba ay everything? You know, money is not our greatest wealth. Ang pera ay hindi ang ating pinakadakilang kayamanan. True wealth is our time and freedom. Yan ang tunay na kayamanan. Yung ating time, yung oras natin, yung panahon natin na tayo'y buhay. Amen? Yung panahon natin, yung oras natin na tayo humihinga, yan ay greatest wealth. At yung kalayaan natin, buti nga sa Pilipinas tayo nakatira, hindi tayo nakatira sa North Korea, kay Kim Jong-un. Hindi ka malaya dun. Sa mga communist country, hindi ka malaya. Kaya nagtataka ako sa mga kabataan sumasama dyan sa mga rally ng mga komunista. Di ba? Akala nila pagka naging komunista ang bansa natin, malaya sila. Hindi. Limitado po. Kaya yung iba nga po, pinagbabawal ang paggamit ng mga Facebook, ng mga social media sa mga communist countries. Pinagbabawal po yun. Bakit pinagbabawal? Kasi nagkakaroon ng communication sa mga within the residents noong isang bansang yun at pwede silang umag-alsa laban sa diktador na kanilang pinuno sa bansang yun. Ang komunista po, ganun eh. Mga atheist yan, hindi niniwala sa Diyos yan.
Pero tayo may freedom. That is our greatest wealth. Malaya tayo. Ngayon, sabi ko nga, sabi nila, money is everything. No. Life is not about having everything. It's about appreciating what you have. That is life. Anong meron ka? Ikaw, anong meron ka, sis? Anong meron ka? Anong meron sa'yo? Ha? Si Lord, that is your everything. You must learn to appreciate what you have. Anong meron ka? Anything na mo, anong meron ka? May pamilya ka? Yes. May pamilya pa ako, buhay pa nanay ko, buhay pa tatay ko. Di ba? Amen? That is your life. Masaya ka. Amen? Kaya learn to appreciate what you have. Matuto kang makontento kung ano meron ka. Masaya ka na dun. Amen po ba? Nag-aaral ka. What you have, I'm studying. Maging masaya ka. Amen? Hindi po nanguhulugan pera magpapasaya sa'yo. May boyfriend ka? Di ba? May girlfriend ka? Ano yan, sagutin na ito na. I-appreciate mo kung ano meron ka. Money is not everything. Remember this. Ano man ang meron ka, may trabaho ka, grace, learn to appreciate that. Bagamat wala ka maraming pera, pero maging mapagpasalamat ka, meron kang trabaho kahit paano. Wala kang sakit, ikaw, Pamela, wala kang sakit. Learn to appreciate what you have, good health, kahit wala kang pera dyan. Learn to appreciate what you have. You know, sabi nga, happiness, is not how much you have, but how much you can give. Ito ang totoo nagpapasaya sa puso ng tao eh. Hindi yung kung magkano ang meron ka, kasi kung magkano ang naibibigay at naitutulong mo sa kapwa mo. Amen? Ulitin nga natin yung pinaka-last paragraph. 1, 2, 3. Happiness. Happiness is not about how much you have, but how much you can give. Yes, that's why money is not everything. Kasi iniisip ng tao, pag marami akong pera, siguro ako pinakamasayang tao sa buong mundo. Di ba ganun iniisip ng ibang tao? Di ba marami kang pera, parang, naku, siguro ako wala na akong aalalahanin pa pag marami na akong pera. No. Sabi nga, happiness is not about how much you have, but how much you can give. Number 7, last but not the least, if you have a lot of money, you are successful. Siguro pag marami akong pera, successful na ako sa buhay. Naisip niyo ba yan? Mali po yan na katuruan. Pag marami ka ng pera, successful ka. Minsan mga magulang, ganun ang tingin sa mga anak. Pag ang anak maraming pera at nag-iintrega sa kanila, naku, anak kong ito, successful to. Pinagawa na pa sa kapitbahay, yung anak ko na yan, successful yan. Lagi nag-aabot sa akin yan. 10,000 a week. Sabihin, marami kang pera. Yun ang tingin ng iba. Pag marami kang pera, di ba, successful ka. Totoo ba yun? Hindi po, kapatid. Tingnan natin, kapatid, ang kasagutan dyan. Success is not just about making money. Success is about making difference. Success, again, is not just about making money. It's about making difference. Ano ibig sabihin nito? Hindi na nga hulugan, marami kang pera, kapatid, ikaw ay successful man. Ang totoong successful man, nagkakaroon ka ng significant effect sa buhay ng ibang tao. Nakakagawa ka, kapatid, ng magandang influence sa buhay ng kapwa mo. That is success.
Hindi po yung marami kang pera. Hindi po yun. May negosyo ka, ang laki ng kinikita mo. May trabaho ka, ang laki ng kinikita mo. 100,000 a month, meron ka. Successful ka na. Ang tanong, kapatid, ang buhay mo ba ay nakapagbibigay ng magandang impluwensya sa buhay ng ibang tao? Ano ang sabi dyan, kapatid? Character is more important than money. Yan ang tinuturo ng Bible. Character is more important than money. And another thing pa, bigay natin, next natin ay pakita, kapatid, the greatest legacy that we can pass on to our future children is not money. Huwag mong iisipin na ang pinakadakilang pamana na iiwan mo sa magiging mga anak mo ay pera, salapi, o kaya iba pang material na bagay. But rather, ang maiiwan mo, kapatid, sa kanila is your character and your faith to the living God. It's not money. Alam niyo kung sino nagsalita niyan? Yung in-interview ni Katunying, yung ika-4 na pinakamayamang tao sa Pilipinas, may-ari ng San Miguel Corporation, si Ramon S. Ang. Kaya nga sabi niya, money is not everything. Sa interview niya, pinanood ko po yun. Natouch ako dun. Sa interview niya, sabi sa kanya ni Katunying, ano po ang pwede niyong ipamana sa inyong mga anak? Sabi niya, hindi yung mga naimpo kong kayamanan ang talagang maipamamana ko sa kanila, kundi ang nakita nilang karakter ko at ang aking paniniwala sa Diyos. Ang siyang pinakamagandang pamanang iiwan ko sa aking pamilya. It's not about wealth. It's not about money. Mayaman yun, ha? Yun ang sinasabi niya sa mga anak niya. Huwag niyong iisipin na dahil bilyonaryo ang daddy ninyo, yun ang mamanahin niyo sa akin. Sabi niya, hindi. Useless yun. Kung hindi niyo mamamana sa akin ang karakter na pinapakita ko at ang aking pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. See? Ang nagsasalita, hindi po ordinaryong tao. Kaya sabi nga niya, inaakala ng mga taong walang pera, ang money daw, ang magpapaligaya sa kanila. Sabi niya, no, di totoo yun. Naranasan niya yun. Naging mahirap din pala ang buhay ni Ramon S. Ang nung una. May-ari ng San Miguel. Sabi, akala daw niya nung una ganun . Pero nung yumaman na siya, hindi pala, natuklasan niya, hindi pala pera ang tunay na magpapaligaya sa buhay ng isang tao. Ang magpapaligaya sa iyo, learn to appreciate what you have. Matutunan mong tanggapin kung ano ang meron ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang tunay na magpapaligaya sa iyo ay matutunan mong tanggapin kung ano ang meron ka. Amen po ba? Ito man ay malaki o maliit. Learn to appreciate. Anong meron ka? Meron kang isang anak. Learn to appreciate it. Matuto ka, kapatid. Masiyahan doon. It's more than wealth. Yun ang sinasabi ni Ramon S. Ang sa interview sa kanya. Kaya ito, alam niyo po, pag nabetaan niyo, may interviewin ng mga bilyonaryong tao, makinig kayo agad. Kasi may matututunan ho tayo sa buhay nila. Amen? Kaya sinisira niya ang paniniwala ng ibang tao that money is everything. Sinisira niya ang paniniwala. Sabi niya, if money is everything, sabi niya ganun, hindi na ako magsisimikap pa. At hindi ko na kinakailangan pa magtiwala sa Diyos if money is everything. Pero natutunan niya. Tignan niyo, kahit mayaman, parang may-ari ng MX3 na taga Davao yun. Grabe pala yun, napaka-bilyonaryo pala nun.
Kinuwento ng isang pastora na ako'y nasa Baguio. Ang sabi niya, yung may-ari ng MXT na yun, hindi mahalaga sa kanya ang pera. Ayaw niya pag-usapan ng pera. Sabi niya, pera na naman, walang kwenta yan. Sabi niya gano'n. Ang mahalaga ang ministry. Sabi nung bilyonaryang babae na yun, ng may-ari ng MX3. Ayaw niya pag-usapan ng patungkol sa problema sa pera. Sabi niya, ayokong pag-usapan ng pera. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga ang ministry ng Panginoon. Mga mayayaman tao po ito. Pero tayo, mahalaga sa atin pera. Sa kanila, hindi. Nakita nila Nung mayaman na sila, kita nila walang kaysa yung pera. Amen? Sabi sa katabi mo, sa ngayon, parang ang pera ang napakahalaga para sa iyo. Pero pag naging bilyonaryo ka na, makikita mo ang kawalang kabuluhan ng pera. Hindi yun ang nagpapasaya sa kanila Kaya yung may-ari ng MX3, sabi ang nagpapasaya sa kanya ay ang gawain sa Panginoon. Sapat na siya doon. Wow, grabe. Taga Davao pala may-ari ng MX3. Okay? May natutunan ka ba? Sabi mo sa katabi mo, may natutunan ka ba? Ano natutunan mo? Tanungin mo siya, ano natutunan mo? Sige nga, sabi mo, ano natutunan mo? Sige, magkwento siya. Sige po, mag-share kayo. Kuha ka na isang partner mo. Katabi mo. Sige, mag-usap-usap kayo. Tayo may katahimik si Brad Kausapin naman ninyo. Mag-usap kayo. Ano natutunan mo? Sige. Sa 7 bagay na yan na pinag-usapan natin. Kahit sandali lang po. Anong pamana ang pwede mong iwan sa magiging anak mo? Pag-usapan niyo yun. Hindi pera. Hindi ari-arian. Ano? Bakit? Kasi ang pera dadaan lang sa kamay mo yan. Mawawala na rin yan. And also learn to appreciate what you have.
What you have is freedom. Learn to appreciate it. Malaya ka. What you have is your time. Buhay ka. Learn to appreciate it. Wala ka mang pera. Pero matuto ka na i-appreciate kung ano ang meron ka. Amen? At magiging masaya ka parati sa iyong buhay. Kaya kahit wala kang pera,